Ayan. Good day, everyone. Okay. This is your Zoom video for Principle of Marketing. Okay. Good luck for tomorrow for your exam. Okay, let's start. Ayan. By the way, sa mga hindi pa po nakakilala kay Sir John, okay, pakilala ko lang po ang aking full name. My name is John Egel P. Reyes, your advisor. Okay, start tayo. Sabi po dito, what is marketing? The activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. A science and profession guided principally by universal principles of ethics, corporate citizenship, and corporate social responsibility. Okay, next. So, pag sinabi nating marketing, ibig sabihin, valuable or dapat may purpose ang iyong um, ang iyong market or yung business, no? So, bakit mo nga i-business ang isang business, okay? Kung wala naman itong kwenta or purpose, no? Okay. Next, sabi dito, ang marketing daw po ay being defined, excuse me, in summary, meron po tatlong ibig sabihin yan or three types. Number one is creation, communication, delivery of value to customers. Pag sinabi natin creation, okay, ibig sabihin, um, pag sinabi natin creation, as a businessman or isang may-ari ng company, you need to be creative, no? Kailangan maging creative, no? Kasi ngayon marami nang nate-trend, marami nang nangyayari ngayon na nauuso, no? As a businesswoman or CEO or businessman nga or businesswoman, you need to be creative sa mga bagay-bagay, no? Halimbawa na lang ay ang tinda mo ay nagtitinda ka ng milk tea. Di ba? Ang simple lang ng milk tea mo. Tapos nakikita mo yung mga katabi mong store. Di ba? Yung mga competitors mo. Di ba? Nakikita mo sila ang gaganda na ng mga map, ng mga milk tea nila. Di ba? Meron ng strawberries. Eh, sa'yo puro chocolate lang. So, you need to be a creative person. A creative businessman. Okay? Next, communication. Kailangan din natin ng communication. Diba? Pag sinabi kasi natin creation and communication, marami pong ibig sabihin yan. Okay, halimbawa na, bibigay po ako ng example. Sorry. Ang example po ay ikaw ay nagtitinda ng pares. Diba? So, yung pares mo ay hindi mo alam na matigas pala yung baka, yung karne. Eh, nakakain yung customer mo ng pares mo. And matigas yung karne. So, yung customers mo ay maraming demand dahil nga ang daming ganito, maraming ganito, matigas yung baboy, yung karne ng baka, di ba? So you need to be um, kailangan mong maging na may-ari. Bilang isang may-ari, aalamin mo kung ano yung problema, no? So, sinabi ko nga kanina, pag sinabing communication, marami pong ibig sabihin, no? Halimbawa ay may isa kang reseller. Ayan, may-ari ka ng isang product na kagaya nung, kunyari ikaw si Rosmar, di ba may paninda siyang sabon? So, as a owner, di ba, nakikipag-communicate din siya, di ba? Pwede mo rin i-ano sa reseller yon. Di ba, minsan nagla-live sila sa Facebook, sa TikTok, ayan. So, di ba, ano sila nakikipag-communicate sila sa tao, di ba? Hindi lang sa tao, di ba,
nakikita rin ng ibang company kung maganda ba talaga yung product. So, di ba, you need to be creative, di ba? Sabi ko kanina, hindi nga mabenta yung product mo, hindi mag-live ka sa Facebook, mag-live ka sa TikTok, ganyan ang uso ngayon, di ba? Delivery of value to customers. Pag sinabi natin delivery of value, kailangan na i-value mo rin yung customers mo. So, kung ano yung mga kailangan nila, halimbawa ay, sir, I want this, gusto namin, mas gusto namin, sir, mas ano pa sana yung sabaw ng pares nyo, mas masarap, di ba? So, kung ano yung kailangan ng customer, sundin mo. Pero kung ano, sundin mo kung dapat pa sundin, kung nararapat ba sa business mo, no? Okay, di ba? Their demand is kinakailangan din natin. Okay? Next. Sabi po dito, product or service that no purpose or contribute nothing individual and societal well-being should not be marketed. Diba? Diba? Bakit mo ibebenta ang isang product kung wala namang kwenta? Kung wala namang purpose, diba? Diba? Sabi dito, um, ang, ang isang product ay bakit mo pa ibebenta kung hindi naman siya ka-market-market. Halimbawa na lang, katulad ng sinabi ko kanina na, halimbawa ikaw ay nasa Muslim area, Muslim ha, tapos nagtinda ka doon ng, di ba yung may titinda silang pater ngayon? Yung pater na ang ibabaw ay manok, di ba? So, nandun ka sa Muslim area, ikaw ay Katoliko, tapos nagtinda ka doon ng pater, tapos ang nasa ibabaw ay baboy, di ba? Bakit ka magbebenta ng baboy na alam mo namang hindi naman kakainin ng Muslim dahil hindi sila pwede, di ba? Bakit mo ititinda yung isang baboy doon na hindi naman, wala namang value sa kanila, wala namang purpose sa kanila, di ba? Katulad na lang din ng ballpen na walang tinta. Bakit mo binibenta? Wala namang purpose. Ba jacket, tapos bibenta mo, sobrang init, El Nino, di ba? Next, goals of marketing. Understand the market and its consumers and satisfy their changing needs and wants. So katulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung demand ng customers mo or mga consumers mo, 'di ba? Your client, yung client mo. Siyempre, kailangan mong baguhin. Sinabi nila, "Sir, sobrang alat po ng sabaw ng pares nyo. Sir, yung ginamit yung pugo sa quick medyo mabaho na." Siyempre, as a owner, in-start mo yung business na yun eh. Kailangan mong baguhin kung ano yung dapat baguhin na nakakarapat dapat ba. Okay? Next, goal. Di ba sinabi natin goals of marketing? Ano ba yung pinaka-goal mo? Di ba? As a business owner or CEO ng isang company. Halimbawa, kahit ikaw, pwede mong tawagin ang sarili mo na CEO, kahit pwede mong tawagin ang sarili mo na CEO, kahit tagatinda ka na ng kwek-kwek, sa nagtitinda ka lang ng grocery store, pwede po yan, di ba? So, pag sinabi naman nating business owner, pantay lang kayo ni kunyari may company na mayaman, si company na mayaman, tapos mayroong nagtitinda ng quick-quick. Nagtitinda ng quick-quick na yun, hindi mo pwedeng, yun, maliit-maliit din. Bakit? Siyempre, pareho po kayong nagbi-business. Magkaiba nga lang kayo ng estado ng buhay, no? Okay, principles of marketing. What it is strategic market planning? So pag sinabi natin strategic planning, strategic marketing planning involves setting goals and objectives, analyzing internal and external business factors, product planning, implementation, and tracking your progress. Okay.
Next, what is strategic planning? Pag sinabi po natin strategic planning, meron pong 8 types yan. Ulitin ko, meron pong 8 types po ang strategic planning. Okay. Next, pag-aaralan natin yung tangible and uh, next, mission. Pag sinabi nating mission, ibig sabihin, dito papasok yung objective mo. Ano ba yung mission mo? Ano ba yung, di ba katulad ng mga school may mission and vision yan? So, kailangan mo sundin yun. Di ba? Next, strategic driver. Sir, driver yan, sir, sabi ng regular. Yes, driver po. So, sino yung driver na yun? Di ba? Sino yung driver ng isang produkto or isang company or isang business? No? Ibig sabihin, pag sinabi natin strategic drivers, ikaw po yun. Ikaw na namamahala ng isang company or produkto na ikaw ang kinabibilangan. Okay, nabubulol ako, sorry. So, pag sinabi ng strategic drivers, nandito po yung critical business issue. So, yung mga issue ng business nyo, um, ikaw rin na maghaharap nun. So, sir, sino bang maghaharap niyan talaga, sir? Yung, halimbawa, malaki ang company nyo. Ang problema po nun ay ang CEO. Diba sinabi ko kanina, pwede mong tawagin ang sarili mo ng CEO. Depende lang po sa katayuan nyo. Merong mayaman, merong may kaya. Okay, kahit ka nagbibenta ka ng candy, pwede mong tawagin sa sarili mo na CEO eh. Kasi nagmamanage ka ng isang business. Di ba? So, as a CEO, meron din tayong tinatawag na finance. Okay? Kaya si finance po, siya yung nag-audit or nag-total or ano po, nagpaplano rin po para sa isang company. Umahawak din po siya ng pera. Okay, si CEO, pangkalahatan din po ito. Si CEO, halimbawa po, bumagsak po ang company na hinahawakan niya. Ibig sabihin po, pag bumagsak po yung company na hinahawakan niya, lahat po, lahat, damay-damay na yan. Yung product, yung sale, yung tao, etc. Yan. CEO po ang problema niyan. Next, SWOT analysis. Pag sinabi natin SWOT analysis, mamaya italakayin po natin yan. Okay? Long-term objectives. Yan. Long-term objectives. Ibig sabihin, kung ano yung objective mo nung unang-una pa yan, unang-una pa lang na mababa ka pa lang. Halimbawa, may kaya ka pa lang. Halimbawa, ang objectives mo ay kailangan kong galingan para yumaman ako. Para maabot ko yung yaman ng idol ko. Diba? Si Manny Pacquiao, mayaman na yun. So, ngayon, papayamanin ko yung sarili ko habang bata pa ako. So, ito na nga, nandun ka na sa tuktok, mayaman ka na kasi mayaman mo na si Pacquiao. Ibig sabihin, nandun pa rin dapat yung mission mo. Ano yung mission na yun? Yung long-term objectives mo, yung plano mo. No? Next. Sir, ano po bang SWOT analysis? Ito po yung sinasabi ko kaninang SWOT analysis. Kailangan po ito sa isang business. Strength, weakness, opportunities, and threats. Okay? Pag sinabi natin strength, yung kalakasan mo, ano bang kalakasan mo as a owner or CEO or businessman or woman? Siyempre kalakasan mo, ano bang kalakasan mo? Yung nakikita mong lumalago, yung pinaghirapan mo, o yung mga plano mo, di ba? Sa pag sinabi natin stress, marami pong ibig sabihin na papasok po dyan. No? Tagumpay ng lahat, tagumpay mo. Okay? So, weakness, ano bang kahinaan mo? Siyempre, yung mga competitors, di ba? Yung mga katabi mo, halimbawa, nagtitinda ka ng ano, balik natin yung pares. Nagtitinda ka ng pares, tapos may pares pa dyan sa ano mo, sa may katabi mo. Di ba? So, yung opportunities doon, dahil may katabi ka na nga na
mamihan din, nandun na yung pagkakataon mo na baguhin kung ano ba yung mas aangat ka sa dalawang yan. Kung halimbawa yung parisan nila ay baka rin, baka sila pareho. So magkaroon ka naman ng magkaroon ka naman ng baka or ano ba, bakambing, di ba? Or baboy, ang laman ng or buto-buto, di ba? Magkakataon. Diba? Next, what is adaptation strategy? Ayan. Pag sinabi nating adaptation strategy, implies changing various aspects of products and service to considerable extent in order to meet the needs of consumers in natural markets, taking into account their differences. Okay. Pag sinabi nating adaptation, ibig sabihin na-adapt o nakukuha mo yun, yung mga trends. Kung ano ba yung mga trends ngayon. Ay katulad di ba naabutan yung alak na flat, di ba? Alam ko po marami pong nakaabot po nito. Yung mga yung mga alak na flat katulad ng Emperador. Pero dati wala pa pong yan, wala pa pong ibang flavor yan. Ngayon, dahil na-adapt po yung mga trend o nagbabago na po ngayon, low-key na kasi ngayon. So, nagkakaroon tayo ng iba't ibang flavor at iba na rin yung laki at design ng iyong product or produkto. Meron na tayong gold, light, di ba, emperador. Ibig sabihin, papasok po dito yung adaptation strategy, yung pagbabago dahil sa pag-a-adapt ng isang bagay. Okay? Next, adaptability. Strategic adaptability is a plan to react effectively when business and environmental factors change unexpectedly. Many companies do a good job planning how to operate when things work out as expected. O, di ba? Companies that survive in long run often plan for flexibility and response to the unexpected. So, halimbawa, sa SM dati, di ba, ay wala po siyang online shopping, di ba? Nung pumasok po yung pandemic, doon po sila nagkaroon ng online shopping. So, merong isang tao doon nakakausapin mo through video call, siya yung magiging online shopper mo. Iikot yan, papakita niya sa'yo kung ano gusto mo. Ma'am, gusto ko ng sapatos. Dadaling ka niya sa sapatos area. Then, babayaran mo yun through card or GCash yung mga pinabili mo. So, katulad din po yan ni excuse me, katulad din yan ni Jollibee. Di ba? Dahil si Jollibee po ay di ba meron silang, si Jollibee hindi pa nila alam na COVID pero meron na silang delivery. Di ba Jollibee, excuse me, Jollibee delivery 87,000. Minsan, pinapa-deliver din nila through, ba, may apps tayo na Grab Food. Di ba ginagamit natin yung para umorder ng pagkain? Di ba? Meron din tayong Grab or Food Panda. So, marami pong business ang umangat dahil po sa mga ito. 'Di ba hindi sila nalugi nung day po ng nung araw po ng pandemic, 'di ba? Strategy lang po, 'di ba? I-adapt mo yung strategy katulad kanina, adapt, 'di ba? Adapt mo lang, 'di ba? Pwede kang manggaya, pero ibahin mo yung logo mo, 'di ba? Next, potential for change. The only thing constant in business and change, the challenge is strategic planning is that many of tools and systems that are commonly used rely on projecting the future based on the past. When budgeting, for instance, companies often take past expenses and simply add a predictable percentage of increased costs for the next year. Kapag sinabi natin potential change, katulad na lang po ng laptop, example ko lang po ang laptop. Di ba nung hindi pa po na panahon ng pandemic, mabili po ang laptop, di ba? Mas mabili ang laptop kasi nun, kasi nag-check natin bago bilhin
Kung maganda po ito, hindi siya imitation o hindi siya ginaya lang na fake. May fake po kasi minsan dyan na laptop eh. So, noong pandemic, mas humina ang ano nila, mas humina ang benta nila. No? Kasi bakit? Marami na pong hindi na bumibili ng laptop nila kasi nga, takot nang bumili, baka mamaya imitation or peke ang maibigay sa kanila. So, as a, as a business-minded, um, sabihin na natin hindi mo pa alam ang na magkaka-COVID pero meron ka ng plano, 3 months, 3 months plan. Okay, halimbawa, alam mo naman na hindi babahain yung store mo pero magulat ka dumating yung bigla kayong binaha yung store mo. May naka-ready ka na budget, di ba? Pampagawa ng iyong mga ng building mo, di ba? Hindi mo alam na masusunog pala yung ano mo pero meron ka ng fire extinguisher, di ba? Next, planning for adaptability. Ayan, plano, di ba? Adaptability is the ability to adjust your approach or actions, sorry, in response to changes in your external environment or spelling. As a valuable skill for individuals and businesses. The challenge with strategic adaptability is that essentially have to plan for the unexpected. Ayan, katulad nga ng sinabi ko kanina, 'di ba, meron ka dapat rules or plano bago mo ay meron ka dapat plano, 3 months plan. 'Di ba? Meron ka ng plano ng 3 buwan, 'di ba? Katulad niya dahil po sa pandemic, 'di ba? Na ang dami nagsarang ang dami nagsarang store dahil sa COVID. Ayan. So, dahil bakit marami nagsasara? Dahil wala po silang plano. 'Di ba? Katulad nito. Um, Katulad ni Jollibee, magugulat ka na lang bago pa mag-COVID, meron naman na talaga silang delivery, no? So, nagamit po ng Jollibee yun, yung pagdi-deliver. Di ba? May 7,000 Jollibee delivery pa nga ngayon, di ba? So, ngayon, nagamit nila ngayon yun. So, marami namang store ngayon na hindi nagamit po yung strategy na yun. Yung 3 months. Okay, kaya parang marami nagsara. Okay? So, minsan, um, ang strategy po ng isang ng store, bibili sila ng maraming face mask para makapasok po yung mga customer sa kanila. Okay? Next topic na lang natin to ngayon. Ang inyong pong activity is isulat nyo po. Okay, wait lang po ah. Ang inyong pong activity ay alamin nyo po or um, in your own experience, what is creation? Ay, in your own experience, sorry. Sorry. Gumawa po kayo sorry po, mali po yung kanina. Gumawa po kayo ng isang sentence na, gumawa po kayo ng isang sentence na gusto nyo maging business. Gusto nyo maging business sa susunod na taon or plano nyong business. Tapos, kailangan papasok po dito ang creation, communication, delivery of value to customers. Ulitin ko po gawa po kayo ng sentence na kung ano yung business na gusto nyong gawin. Pagtanda mo or pag nagkapera ka, basta papasok po dito yung tatlong marketing, 3 types of marketing. Okay? Ipasa niyo po yan sa G-class natin and then good luck sa inyong exam. Okay? By the way, good day everyone and good morning, good evening. Okay. By the way, thank you and God bless everyone.